Sa kaarawan ng ika-80 ng aking ina, itinaas ng aking bagong anak na babae ang kanyang baso at tinawag akong plano sa pagreretiro ni tatay. Nang hilingin ko sa kanya na humingi ng tawad, tumawa ang aking asawa at sinabi, "Hindi siya anak mo, Elena. Huwag mo siyang turuan." Iyon ang sandali na may tumigil ng lubusan sa loob ko. Hindi nawasak, hindi galit, eksaktong, tahimik. Nakaupo kami sa isang pribadong silid sa Antonio's Restaurant sa Tagaytay. 3 linggo akong naghanda para sa hapunan para sa aking ina na si Lina. 2 beses akong tumawag para siguraduhin na madaling pasukin para sa kanyang walker, humingi ng upuan na may matibay na suporta, at dinala ang isang maliit na unan mula sa bahay dahil naninigas pa rin ang kanyang bagong tuhod kapag nakaupo ng matagal. Ang restaurant ay may malambot na dilaw na ilaw, madilim na kahoy na pader, at puting tablecloths na nagpapataas ng tayo ng lahat. Dinala ng aking kapatid na si Carla ang isang bouquet ng pink roses. Ang aking anak na si Danilo ay nagmaneho mula sa Fairview pagkatapos ng trabaho, suot pa rin ang malinis na navy polo na itinago niya sa kanyang sasakyan para sa mga okasyon ng pamilya. Dapat sana ay isang magandang gabi ito. Ang anak ni Gani na si Mara ay dumating ng 40 minutong late. Pumasok siya sa silid na suot ang cream-colored coat na tinulungan kong bayaran noong Pasko, at may bitbit na handbag na mas mahal pa kaysa sa unang washing machine ko. Hinalikan niya ang kanyang ama sa pisngi, nagbigay ng mabilis na wave sa aking ina at sinabi, "Sorry, grabe ang traffic sa parking." Hindi naman grabe ang traffic. Kalahati pa lang ng laman ng lote nang pumasok siya. Pero walang sinabi ako. Talagang sinusubukan ko noong mga araw na iyon na maging tinatawag ng mga tao na mabuting madrasta. Si Mara ay 21 na taong gulang, 3rd year sa Northern University, at ayon kay Gani, nahirapan siya pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang. Sinabi ko sa sarili ko na ang pasensya ay bahagi ng paghahalo ng pamilya, kaya binayaran ko ang mga bagay. Sa una, maliit lang, isang bill sa telepono, dental copay, ilang daang piso para sa textbooks. Pagkatapos ay tuition installments, sorority dues, insurance ng sasakyan, ang bayad sa jeep at buwanang allowance na sinabi ni Gani na makakatulong kay Mara na mag-focus sa pag-aaral. "Binibigyan mo siya ng tunay na pagkakataon," dati niyang sabi sa akin. Gusto kong marinig iyon. Pagkatapos ng 20 taon bilang isang balo, masarap sa pakiramdam na naniniwala akong muling nagtatayo ako ng isang bagay. Tumakbo ng maayos ang hapunan sa loob ng mga 20 minuto. Nagkwento ang aking ina tungkol sa pagkahuli noong 1968 habang nagmamaneho ng Plymouth ng aking ama nang walang lisensya. Kinantiyawan siya ni Danilo na kriminal, kahit si Gani ay tumawa. Pagkatapos ay tinanong ni Danilo si Mara kung paano ang kanyang business classes. Tumingin si Mara mula sa kanyang telepono. "Okay lang. Madali ang college kapag ang tatay ay pinakasalan ang isang babae na mahilig sa spreadsheets at automatic payments." Tumigil sa pagngiti si Danilo. Dahan-dahang ibinaba ni Carla ang kanyang baso ng tubig. Nagbigay ng maikling tawa si Gani. Ang uri ng tawa na ginagamit ng mga tao kapag gusto nilang tanggapin ng lahat na ang isang bagay na malupit ay biro lang. Tiningnan ko si Mara. "Ano ang ibig sabihin niyan?" Nag-shrug siya. "Wala. Sinasabi ko lang na organized ka. Hindi iyon ang sinabi mo." "Oh, sige na, Elena." Umusog sa kanyang upuan ang aking ina. Sinusubukan niyang huwag maging sanhi ng eksena sa kanyang sariling kaarawan na lalong nagalit sa akin. Pagkatapos ay itinaas ni Mara ang kanyang baso ng alak. "Para kay tatay, aniya." Sa wakas ay nakahanap siya ng retirement plan na may mahusay na credit. Walang tumawa noon. Naririnig ko ang mga kubyertos na humahawak sa mga plato sa pangunahing dining room sa labas. Sa malapit sa kusina, may nahulog na metal na bagay ang isang waiter. Inilagay ko ang aking tinidor. "Mara, humingi ka ng tawad." Tumaas ang kanyang mga kilay. "Para saan?" "Sa pag-insulto sa akin sa harap ng aking pamilya at sa paggawa nito sa kaarawan ng aking ina." Tiningnan niya si Gani. Iyon ang sandali na inilagay niya ang kanyang kamay sa aking pulso. Hindi sapat na masakit,
Sapat lang para pigilan ako sa paggalaw. Hindi siya anak mo, Elena, sabi niya. Huwag mo siyang turuan. Sinabi niya ito ng malakas. Iyon ang bahagi na naalala ko mamaya. Hindi lang ang mga salita, kundi ang volume. Gusto niyang maunawaan ng lahat sa mesa kung saan ako nakatayo. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakapatong sa akin. Masakit na ang aking mga daliri dahil sa malamig na panahon at ang presyon ay nagpalala sa mga joints. Alisin mo ang kamay mo sa akin, sabi ko. Ginawa niya pero umikot ang kanyang mga mata. Ginagawa mo lang na family crisis ang isang biro. Umupo ng relaxed si Mara sa kanyang upuan, nasiyahan. Binuksan ko ang bibig ko, pagkatapos ay isinara ulit. Sana ay masabi kong nagbigay ako ng brilyanteng sagot doon mismo. Hindi. Mainit ang aking mukha at nagkakagulo ang aking mga iniisip. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking ina. Hindi siya nahihiya sa akin. Nag-aalala siya para sa akin. Iyon ang tumulong. Tinupi ko ang aking napkin at inilagay ito sa tabi ng aking plato. Sige, sabi ko. Kung gayon, hindi na ako inaasahang suportahan siya na parang anak. Tumawa ulit si Gani. Huwag kang maging katawa-tawa. Hindi ako katawa-tawa. Umiling si Mara at kinuha ang kanyang telepono na parang naging boring na ako. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay nanigas at miserable. Binuksan ng aking ina ang kanyang mga regalo. Kumanta kami ng happy birthday. Pinutol ni Carla ang cake habang masyadong malakas na nagsalita si Gani tungkol sa panahon. Binayaran ko ang huling bill dahil nasa file na ang aking card. Sa pag-uwi, naghintay si Gani hanggang makalampas kami sa ikatlong rotonda bago magsimula. Pinahiya mo ako ngayong gabi. Tinitigan ko ang windshield. Pinahiya kita. Hinamon mo ang aking anak sa harap ng lahat. Insulto niya ako. Biro lang yon. At sinabi mo sa akin na wala akong karapatang turuan siya. Wala ka nga. Humarap ako sa kanya. Pero may karapatan akong bayaran ang kanyang mga bill. Hinigpitan niya ang parehong kamay sa manibela. Huwag nating parusahan ang isang bata dahil sa isang stupid na komento. 21 na siya. Nasa school pa rin. Doon na. Ang paglipat mula sa independent adult tungo sa helpless child depende sa kung sino ang may utang ng apology. Huminga ng malalim si Gani. Ang tuition payment niya ay due sa Biyernes. Huwag kang gagawa ng emosyonal. Tumingin ako sa labas ng bintana. Naging bata ulit siya sa sandaling may due na bill. Iyon ang nagpatahimik sa kanya sa natitirang biyahe. Kinabukasan ng umaga, gumising ako ng 5:38 na may nag-aapoy na lower back. Gumawa ako ng kape, pinindot ang heating pad sa likod ko at binuksan ang aking laptop sa kusina. Alas 6:12, binuksan ko ang 22 buwan ng bank statements. Lagi akong maayos sa records. Ang trabaho sa payroll ay nagtuturo na ang mga numero ay maaaring boring, pero bihirang malito. Mas malala pa sa inaasahan ko ang listahan. Tuition, jeep payment, insurance, 900 kada buwan para sa living expenses, phone service, sorority dues, dental bills, study abroad deposit. Pagkatapos ay nakita ko ang ilang transfers na may tatak na MH Education, halos 30,000. Pero ang recipient ay hindi Northern University. Pumunta ang pera sa account na konektado sa real estate business ni Gani. Nakaupo ang aking kamay sa computer mouse. Sa isang sandali, halos isara ko na ang pahina. Naalala ko si Gani na nakaupo sa tabi ko sa anibersaryo ng kamatayan ng aking unang asawa. Naalala ko siyang nagluto ng masama ang aking sciatica. Naalala ko kung gaano ako ka-relief na muling minahal. Pagkatapos ay naalala ko ang kanyang kamay sa aking pulso. Kinansel ko ang mga susunod na bayad na legal kong kontrolado. Inalis ko si Mara bilang authorized user sa aking credit card. Itinigil ko ang allowance. Itinigil ko ang automatic jeep payment. Inilipat ko ang aking consulting income sa account na hindi ma-access ni Gani. Hindi ko kinuha ang kanyang sasakyan. Hindi ako tumawag sa school. Itinigil ko lang ang voluntaryong pagbibigay ng pera ko. Alas 7:03, pumasok si Gani sa kusina na may hawak na telepono. Anong ginawa mo? Iniharap ko sa kanya ang laptop at inilatag ang mga nakaprint na statements sa mesa. Sinunod ko ang iyong boundary, sabi ko. Hindi ako ang kanyang ina.
Ikaw ang kanyang ama. Tumagal ng mga 5 segundo ang kanyang galit. Pagkatapos ay napako ang kanyang mga mata sa mga transfers. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tinapik ko ang pahina gamit ang isang daliri. Bakit halos 30,000 na nakamarka para sa edukasyon ni Mara ay napunta sa iyong business account? Sinubukan ni Gani na kunin ang mga statements. Binawi ko sila at doon ko nalaman na ang insulto sa hapunan ay hindi na ang pinakamalaking problema sa aming kasal. Huminto ang kamay ni Gani sa kalagitnaan ng mesa. Sa 1 segundo, walang gumalaw sa amin. Pagkatapos ay umupo siyang muli at binigyan ako ng ekspresyon na nakita ko niyang ginagamit sa mga nerbiyos na kliyente. Ang kalmadong, bahagyang disappointed na tingin ng isang lalaking nagpapaliwanag ng halatang bagay sa isang taong nabigo sa pag-unawa. Hindi iyon ang business account ko, sabi niya. Inikot ko ang statement at tinuro ang pangalang Holloway Commercial Holdings. Iyan ay operating account para sa iyong negosyo. Mas komplikado pa iyon, syempre. Ayon kay Gani, ang anumang may kinalaman sa kanyang pera ay komplikado. Ang anumang may kinalaman sa akin ay pamilya. Hinila niya ang upuan sa harap ko at ibinaba ang boses. Inilipat ko ang tuition money sa education reserve para ma-manage ko ang mga deadline. Ipakita mo sa akin ang reserve. Wala akong access sa lahat mula sa aking telepono. May laptop ka sa itaas. Humigpit ang kanyang panga. Elena, hindi ako magpapa-interrogate sa sarili kong kusina. Kusina ko rin iyon. Mas tumama iyon kaysa sa inasahan ko. Kumislap ang kanyang mga mata patungo sa mga cabinet, hardwood floor, breakfast nook na in-renovate ko 6 na taon bago siya makilala. Ang bahay ay sa akin nang matagal bago si Gani. Tumayo siya. Nagkakamali ka ng malaki. Hindi, sabi ko, sa wakas ay binabasa ko na ang mga statements. Umalis siya ng walang almusal. 10:17 ng umagang iyon, tumawag si Mara. Nasa opisina ako nagre-reconcile ng payroll para sa isang dental practice nang lumabas ang kanyang pangalan sa telepono. Halos hayaan ko na itong pumunta sa voicemail. Pagkatapos ay sinagot ko. Hindi gumagana ang card ko. Hindi, hello. Walang tanong tungkol sa aking ina. Diretsyong card. Alam ko. May pause. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo, inalis kita bilang authorized user. Bakit? Sumandal ako sa upuan at naramdaman ang pamilyar na hapdi sa kanang binti ko. Dahil malinaw na sinabi ng iyong ama na hindi ako magulang mo. Wala itong kinalaman sa card ko. May lahat itong kinalaman sa card ko. Ibinaba niya ang boses, siguro dahil malapit siya sa ibang tao. Nasa Cedar Grove outlet ako. Nakabili na ako ng lunch at ngayon hindi ko mabayaran ang mga damit. Kung gayon, huwag mong bilhin. Hindi mo pwedeng gawin ito nang walang babala. Binabalaan kita kagabi. Dramatic ka at ngayon ay malinaw na ako. Binabaan niya ako. Sa tanghali, nag-post siya online tungkol sa mas matatandang babae na gumagamit ng pera para kontrolin ang mga nakababatang babae. Hindi niya binanggit ang pangalan ko, pero hindi na kailangan. Tumawag ang kapatid ni Gani na si Denise 20 minuto pagkatapos. Kakakita ko lang ng post ni Mara. Anong nangyayari? Itinigil ko ang pagbabayad ng ilan sa kanyang gastos. Gumawa ng shocked na tunog si Denise. Elena, hindi mo pwedeng magkunwaring pamilya tapos iwanan ng isang bata dahil nasaktan ang feelings mo. 21 na siya. Nasa kolehiyo pa rin. May ama at ina siya. Alam mo na hindi kaya ni Marlene ang tuition. Kung gayon, si Gani na ang bahala. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nagsabi sa akin na may alam si Denise na hindi ko alam. Mahirap ang taon ni Gani, sabi niya ng maingat. Ako rin. Iba yon. Lagi kang magaling sa pera. Halos matawa ako. Yun ang tila buong financial philosophy ng pamilya. Magaling si Elena sa pera, kaya si Elena ang sumasalo sa anumang ginawa ng iba sa kanila. Pagkatapos naming mag-hang up, nakaupo ako at nakatitig sa screen ng computer. Inasahan ko ang galit mula kay Gani at Mara. Hindi ko inasahan ang agarang chorus ng mga kamag-anak na nagsasabi sa akin na ako ay malupit. Sa loob ng 10 minuto, isinasaalang-alang ko ang pagpapanumbalik ng tuition transfer. Pagkatapos ay tumawag si Danilo. Sinabi ni Lola kung ano ang nangyari. Huminga ako ng malalim.
Hindi niya dapat isinama ikaw. Hindi niya, si Tita Carla. Mukhang tama iyon, nagdalawang isip siya. Okay ka lang ba? Okay ako? Hindi ka tunog okay. Hinimas ko ang noo ko. Baka nag-overreact ako. Hindi. Hindi ka nandito sa usapan kaninang umaga. Nandito ako kagabi. Nakairita sa akin ang kanyang katiyakan. Huwag kang masyadong maging masaya. Hindi ako masaya. Binabalaan mo ako tungkol kay Gani mula pa simula. Sigurado akong napaka-satisfying nito. Tumahimik si Danilo. Hindi patas yon, nanay. Alam ko agad nang sabihin ko ito, pero ang pride ang pumigil sa paghingi ng tawad. Natapos niya ang tawag 1 minuto pagkatapos. Alas 3 knusaw. Nagawa kong sakta ng isang taong talagang sinusubukang tulungan ako. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita ako kay Tina Wallace sa aking bangko malapit sa EDSA. Tinulungan ako ni Tina na buksan ang aking business account 11 taon na ang nakalipas. Suot niya ang reading glasses sa silver chain at naaalala ang bawat anak ng kliyente. Hindi niya masasabi sa akin ang tungkol sa pribadong accounts ni Gani. Gayunpaman, tinulungan niya akong suriin ang mga transaksyon mula sa mga account na sa akin. Binasa namin ang 22 buwan linya-linya. Ang kabuuan ay nagpalubog sa aking sikmura. Naisip ko ang repairman ng furnace na nagsabi na baka hindi natatagal ang heat exchanger sa susunod na taglamig. Sinabi ni Gani na maghintay kami. Ang edukasyon ni Mara muna. Naisip ko ang physical therapy sessions na kinansel ko dahil mukhang sayang ang copay. Ang edukasyon ni Mara muna. Naisip ko ang bagong Lexus ni Gani na nakapark sa aming garahe. Dahan-dahang isinara ni Tina ang folder. Kailangan mo ng abogado. Nang hapon na iyon, natuklasan ni Gani na kinansel ang premium cable package. Pumasok siya sa kusina na may hawak na remote. Ginawa mo rin ba ito? Oo, nanonood ako niyan. Maaari kang manood ng basic cable. Ito ay childish. 2 araw pagkatapos, nakatayo ako sa likod niya sa supermarket habang nakikipagtalo siya sa cashier dahil hindi naglo-load ang OMPT 70 centavos na digital coupon. Mukhang pagod na ang cashier. Patuloy na tinapik ni Gani ang kanyang telepono. Sinasabi nitong valid ito, Gani. Sabi ko, hayaan mo na. Ito ay prinsipyo. Sa labas, tiningnan ko siya sa ibabaw ng grocery cart. Hindi mo kailanman sinuri ang presyo nang galing sa account ko ang pera. Hindi yon pareho. Hindi, sabi ko, mukhang mas madali. Nang gabing iyon, dumating si Mara sa bahay na may kaibigan na naghihintay sa driveway. Kailangan ko ang jeep keys. Wala ako niyan. Itinigil mo ang mga bayad. Ang jeep ay nasa pangalan ng iyong ama. Humarap siya kay Gani. Nakaupo siya malapit sa hallway na nagkukunwaring nagbabasa ng email. Tatay, inubo niya. Maaring kailangang ibalik pansamantala ang sasakyan. Tinitigan siya ni Mara. Sinabi mo na may sapat na pera si Elena para masakop ang lahat hanggang graduation. Nanahimik ang silid. Humigpit ang mukha ni Gani. Maghintay ka sa sasakyan. Hindi, sinabi mo na sumang-ayon siya. Tiningnan ko si Mara. Sumang-ayon ako batay sa sinabi sa akin. Pinili mong magbayad, sagot niya. Oo, sabi ko. At ngayon, pinipili kong itigil. Umalis siyang galit. Pero bago iyon ay tiningnan niya ang kanyang ama sa paraang hindi pa niya nagawa noon. Nang gabing iyon, nagpadala si Gani ng 6 na text mula sa guest room. Sinisira mo ang pamilyang ito. Pinahihiya mo si Mara. Wala kang ideya kung ano ang kailangan ng negosyo ko. Sa wakas ay nag-type ako pabalik. Nagnakaw ka sa akin, sinungaling ka sa iyong anak, at ginamit mo ang pera ng aking namatay na asawa para mag-impress sa mga tao. Kinabukasan ng umaga, binasa ni Attorney Nathan Kim ang mensahe at umiling. Huwag kang makipagtalo sa kanya sa sulat ulit. Karapat-dapat siya ng mas malala. Sigurado akong ganoon. Pero bawat galit na pangungusap ay maaaring i-print ng walang ang buno kasinungalingan na nauna rito. Tinulungan ako ni Nathan na i-freeze ang aking credit at suriin ang aking financial records.
Doon namin natuklasan ang request na idagdag si Gani bilang joint owner sa isa sa aking investment accounts. Tinanggihan ito ng kumpanya dahil hindi tugma ang signature. Inilagay ni Nathan ang form sa tabi ng mas lumang dokumento na talagang pinirmahan ko. Ang magandang balita ay walang perang gumalaw, sabi niya. Pagkatapos ay tinuro niya ang isang handwritten note sa ibaba. Ang masamang balita ay ang nag-submit nito ay alam ng eksakto ang halaga ng account. 2 tao lang ang nakakita ng statement na yon, ako at ang aking asawa. Nagmaneho ako pauwi mula sa opisina ni Nathan na walang radyo. Karaniwan, gusto ko ng tunog sa sasakyan. Old country music, local news, kahit commercials ay nagbibigay ng ibang bagay sa isip ko. Nang hapon na yon, gusto ko ng katahimikan. Ang rejected investment form ay nasa loob ng Manila folder sa passenger seat. May sumubok na idagdag si Gani sa isa sa aking investment accounts. Nabigo ang request dahil hindi tugma ang signature. Walang perang nakuha. Pinaalalahanan ako ni Nathan na hindi nito automatikong pinatunayan na si Gani mismo ang nag-sign. Maaaring may empleyado mula sa kanyang opisina na nag-submit. Maaaring maging criminal case ito sa huli. O maaaring hindi kailanman mapatunayan kung sino talaga ang nag-fill out ng papeles. Pero isang bagay ay siguradong may sapat na malapit sa buhay ko na alam ang eksaktong balanse ng account na iyon. Pumasok ako sa driveway at nakaupo roon ng ilang minuto nang hindi lumalabas. Sa 51 taong gulang, ginugol ko ang buong karera ko sa pagtulong sa maliliit na negosyo na maiwasan ang payroll mistakes. Nahuli ko ang nawawalang decimal points. Napansin ko ang duplicate invoices. Karaniwan, masasabi ko kapag may numerong hindi dapat naroroon. Gayunpaman, hindi ko napansin ang pinakamalaking panloloko sa sarili kong buhay. Mas masakit iyon kaysa sa pagkawala ng pera. Ang mga sumunod na araw ay naging miserable na routine. Nanatili si Gani sa guest room. Nag-usap lang kami kapag talagang kailangan. Naging kakaibang magalang siya, hindi mainit. Hindi nagsisisi, magalang. Tatanungin niya kung gusto ko ng kape. Sasabihin niyang nasa refrigerator ang hapunan. Kahit itinupi niya ang mga tuwalya isang gabi. 2 linggo na ang nakalipas, malamang na iniisip ko na iyon ay senyales na gusto niyang ayusin ang aming kasal. Ngayon ay parang negosasyon ang mga ito. Bawat kabaitan ay may invisible na papeles na nakakabit. Samantala, ang aking katawan ay nagsimulang magprotesta. Ang oras na ginugol sa pagre-review ng statements ay nagpahirap sa aking lower back. Naninigas ang aking mga kamay mula sa pag-aayos ng mga dokumento sa folders. Sa ilang gabi, 3 o 4 na oras lang ang tulog ko. Isang Huwebes ng gabi, dala ko pababa ang isang bote ng laundry detergent. Sa kalagitnaan ng hagdan, hinabol ako ng sciatica. Nahulog ang bote. Kumalat ang asul na detergent sa sahig ng basement. Tinitigan ko ito, pagkatapos ay dahan-dahang umupo ako sa pinakababang baitang at umiyak. Hindi dahil sa detergent, hindi rin dahil sa pera. Umiyak ako dahil patuloy kong tinatanong sa sarili ang parehong tanong. Paano ko nagawang maging ganito katanga? Kinamumuhian ko ang tanong na iyon. Tumagal ito sa aking ulo ng halos 20 minuto. Sa wakas, hinawakan ko ang aking telepono. 1:47 ng madaling araw. Tinawagan ko si Carla. Sinagot niya sa 2 ring. Elena, sorry. Anong mali? Sinubukan kong tumawa. Sa halip, umiyak ulit ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tungkol saan? Nakita ba ng lahat kung ano si Gani maliban sa akin? Hindi agad sumagot si Carla. Nang sa wakas ay nagsalita siya, malambing ang kanyang boses. Hindi, parang ganun nga. Hindi, bakit hindi ko? Dahil hindi siya nagkunwari sa lahat ng oras. Kumunot ang noo ko. Ano? Talagang mabait siya sa iyo minsan. Nagulat ako. Nagpatuloy si Carla. Ang mga taong katulad ni Gani ay hindi halimaw sa bawat minuto ng araw. Kung ganoon sila, walang mananatili. Pinunasan ko ang mukha ko. Hindi ka tanga dahil sinungalingan ka ng isang tao. Pakiramdam ko ay tanga ako. Alam ko, hayaan niya ang katahimikan. Pagkatapos ay idinagdag niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Ang pagiging mag-isa pagkatapos mawala si Paul ay hindi karakter,
na depekto. Nanatili sa akin ang pangungusap na iyon. Nagsimulang magkwento si Gani ng ibang kwento, hindi sa akin kundi sa lahat. Isang linggo pagkatapos, hinintuan ako ng isang kapitbahay habang kinukuha ko ang mail. Kumusta ka? Okay lang. Mukha kang stressed lately. Tiningnan ko siya. Bakit mo nasabi? Nag-shift siya ng hindi komportable. Sinabi ni Gani, nasa ilalim ka ng maraming stress. Iyon lang ang sinabi niya, pero narinig ko ang iba. Nang hapon na iyon, tanong ng isa pang kakilala kung plano ko bang mag-slow down sa trabaho. Kinabukasan, nag-email ang isang kliyente para siguraduhin na hindi ako nagre-retire. Mga maliit na komento, maliit na tanong. Walang nakaka-alarm sa kanilang sarili. Sama-sama, bumubuo sila ng pattern. Hindi lang nagdedepensa si Gani sa sarili. Inihahanda niya ang mga tao na huwag maniwala sa akin. Ang ideya ay nagpalubog sa aking sikmura. Nakita ko ang dalawang malapit na kaibigan na nag-aalaga sa mga asawa na may demensya. Natatakot ang mga taong katulad namin sa memory loss. Alam yon ni Gani. Hindi niya ako direktang inaakusahan. Nagtatanim siya ng duda. Ilang araw pagkatapos, may nangyaring nagulat sa akin. Tumawag si Mara. Gusto kong mag-usap. Sa tingin ko ay sapat na ang nasabi natin. Please. May kakaiba sa kanyang boses. Mas kaunti ang kumpiyansa, mas kaunti ang galit, mas maraming pag-aalinlangan. Nagkasundo kaming magkita sa Sabado ng umaga sa Panera sa Quezon City. Nandito na siya nang dumating ako. Walang makeup, buhok na naka-ponytail, lumang sweatshirt ng Northern University sa halip na designer clothes. Mukha siyang pagod, talagang pagod. Tumayo siya ng awkward nang lumapit ako. Na-order ko na ang kape mo. Salamat. Umupo kami ng halos isang buong minuto. Walang nagsalita sa amin. Sa wakas ay huminga siya ng malalim. May notice ako mula sa school. Naghintay ako. Kung hindi maayos ang account ko, hindi ako makaka-register sa susunod na semester. Ano ang sinabi ng iyong ama? 12 beses ko siyang tinawagan. 12? Sinasabi niyang nag-aayos siya ng financing. At nakita ko ang mga larawan online. Lumunok siya. Nasa networking reception siya. Hindi nakikipagkita sa lenders. Hindi nag-aayos ng tuition. Networking. Sa wakas ay naabot na siya ng realization. Maingat akong uminom ng kape. Sorry, mukha siyang nagulat. Ikaw? Ayaw kong masira ang edukasyon mo. Pero hindi ka pa rin magbabayad. Hindi. Tumango siya ng dahan-dahan. Inasahan ko. Isa pang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa backpack. Kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Inilagay niya ang ilang nakaprint na email sa mesa. Mula kay tatay. Kinuha ko ang unang pahina. Bumilis ang tibok ng puso ko. Isang mensahe ay tungkol sa aking consulting business. Isa pa ay tumutukoy sa aking bahay sa Tagaytay. Pagkatapos ay natagpuan ko ang pangungusap na nagpalubog sa sikmura ko. Kapag pumirma na si Elena sa updated estate plan, hindi na natin kailangang humingi ng permiso. Tinitigan ko ito. Anong estate plan? Kumunot ang noo ni Mara. Akala ko ay sumang-ayon ka na. Hindi ko pa nakikita ito. Kumurap siya. Ano? Inikot ko ang mga pahina patungo sa kanya. Ang draft na ito ay nagbibigay kay Gani ng malawak na kontrol sa aking negosyo kung ako ang mauna. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Sinabi niya sa akin kung ano ang sinabi niya. Gusto mo raw na manatili ang lahat sa pamilya. Ito ay nasa pamilya. Tinuro ko ang trust documents na kinopya para sa akin ni Nathan. Ang bahay na ito ay pag-aari ng Mercer Family Trust. Mukha siyang tunay na nalilito. Akala ko, alam ko. Sumandal siya. Akala ko ay naasikaso na si Danilo. Umiling ako. Sinabi sa iyo yon ni Gani. Tumango siya at sinabi niya na hindi ko kailangan ng student loans dahil gusto mong tulungan ako. Tumingin ako sa bintana. Nagdaan ang mga sasakyan sa Quezon City na parang walang nagbago sa mundo. Sa wakas ay tanong ko ng mahina, bakit mo ipinapakita sa akin ito? Nagdalawang isip siya. Dahil kahapon, tumigil siya. Ano ang nangyari kahapon? Hiniling niya sa akin na pumirma ng isang bagay. Ano? Isang statement na sinasabi na
Alam mo palagi kung saan napupunta ang pera. Napunta ang mga salita sa pagitan namin. Hindi mo pinirmahan. Hindi. Bakit hindi? Mukha siyang nahihiya dahil huminga siya ng nanginginig. Hindi niya sinasagot ang tawag ko hanggang kailangan niya ng isang bagay. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko si Mara, nakita ko hindi isang entitled na dalaga, kundi isang anak na natuklasan na siya ay ginamit bago siya minahal. Naawa ako sa kanya. Hindi nito binura ang ginawa niya. Sinisingil mo ang mga bagay sa credit card ko. Alam kong ininsulto mo ako. Alam kong itinuring mo ang kabaitan na parang automatiko. Tumango siya. Ginawa ko. Tinupi ko ng maingat ang mga email. Pinahahalagahan ko na dinala mo ito. Mukha siyang umaasa. Ibig sabihin hindi ka nagalit? Tiningnan ko siya sa mata. Galit pa rin ako ng husto. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Pero nagpatuloy ako, handa akong maniwala na maaari kang maging ibang tao. Tumango siya ng isang beses. Gusto ko iyon. Bago kami umalis, sinabi ko ang isa pang bagay. Kailangan mo pa ring bayaran ang personal charges na ginawa mo. Inasahan ko. Walang argumento. May maliit na ngiti. Mag-aargumento sana ako. Ano ang nagbago? Tiningnan niya ang coffee cup sa kanyang mga kamay. Sa tingin ko ay tapos na akong maniwala sa lahat ng sinasabi ni tatay. Hindi iyon pagpapatawad. Hindi iyon redemption. Ito ay ang unang tapat na pangungusap na sinabi niya sa akin. 2 araw pagkatapos, tumawag si Nathan. Nakipag-usap ako kay Marlene Brooks, ang dating asawa ni Gani. Pinanatili niya ang lahat, sabi ni Nathan. Lahat? Emails, financial records, divorce filings, ano ang sinabi niya? Sinabi niyang halos eksaktong ginawa rin ni Gani ang parehong bagay noong kasal nila. Isinara ko ang mga mata ko, nagpatuloy si Nathan. Kumpirmado rin niya ang isa pang bagay. Ano? Ilang transfers na akala mo ay para sa edukasyon ni Mara ay talagang ginamit upang matugunan ang mga obligasyon ni Gani mula sa kanyang divorce settlement. Sumandal ako sa upuan. Hindi lang nawala ang pera, ito ay nagpapanatili sa buong buhay ni Gani na hindi gumuho. Bago ako makasagot, tumunog ang opisina phone ko. Ang caller ID ay Arthur Sloan Hardware Supply. Sinagot ko Arthur. Ang pamilyar niyang boses ay dumating sa speaker. Elena, kailangan nating mag-usap. Siyempre, sa tingin ko ay may nagkamali ang iyong asawa. Ano ang nangyari? Tinawagan niya ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sinabi niya sa akin na ikaw ay nagde-decline. Isinara ko ang mga mata. Nagpatuloy si Arthur ng mahina. At sweetheart, tumigil siya. Iniwan niya ang buong bagay sa voicemail. Halos hindi kailanman direktang tumawag sa akin si Arthur Sloan. Karaniwan ay nag-e-email siya ng payroll questions o nag-iiwan ng maikling voicemail na nagtatapos sa walang rush. Kaya nang sabihin niyang, kailangan nating mag-usap, alam kong hindi ito tungkol sa payroll. Libre ka ba ngayong hapon? Tanong niya. Pwede? Mas gusto kong hindi ito pag-usapan sa telepono. Tunog kalmado ang kanyang boses, pero may nasa ilalim nito. Hindi takot, disappointment. Mahigit 40 taon nang nagmamay-ari si Arthur ng Sloan Hardware Supply. Inilibing niya ang kanyang asawa pagkatapos ng mahabang laban sa Alzheimer's, nakaligtas sa bypass surgery at patuloy pa rin na naglalakad sa kanyang warehouse tuwing Martes ng umaga na may portable oxygen tank sa halip na sumakay sa golf cart na ipinipilit ng kanyang mga empleyado. Hindi siya madaling magulat. Kung nagalit si Gani kay Arthur, nagawa ni Gani ang isang napakaseryosong pagkakamali. Ang opisina ni Arthur ay nasa silangan ng downtown Manila. Nang dumating ako, naghihintay na siya kasama ang 2 tasa ng kape. Naalala ko, sabi niya ng may mahinang ngiti, isang cream, lagi mo. Dahan-dahang umupo siya sa kanyang upuan, inaayos ang oxygen tubing sa ilalim ng kanyang ilong. May utang akong apology sa'yo. Para saan? Halos naniwala ako sa kanya. Naramdaman kong humigpit ang sikmura ko. Ano eksaktong sinabi ni Gani sa'yo? Hinawakan ni Arthur ang kanyang telepono. Sinabi niyang tumatawag siya bilang kaibigan. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Gani ay puno ng opisina. Arthur, ayaw kong takutin ka pero si Elena ay nasa ilalim ng napakalaking stress. Nagiging malilimutin siya. Wala pa namang mapanganib pero akala ko ay dapat mong malaman bago abala ang payroll season.
Maaaring isipin mo na lumipat sa iba bago maging komplikado. Natapos ang mensahe. Tiningnan ako ni Arthur. Kilala kita ng 15 taon. Hindi ako makapagsalita. Nakita kong nahuli mo ang payroll errors na nagligtas sa akin ng libu-libong piso. Tumango ako. 2 beses mo nang itinama ang tax accountant ko. Naalala ko. Minsan ay tinawagan mo ako mula sa hospital waiting room dahil napansin mo na mali ang overtime ng isang empleyado. Mahinang tumawa ako. Nagpapalit ng tuhod ang aking ina noon. At napansin mo pa rin? Sumandal siya. Ang aking si Eleanor ay may demensya. Naging tahimik na tahimik ang silid. Alam ko. Hindi, sweetheart. Pinalambot ang boses niya. Hindi mo alam. Inilagay niya ang parehong kamay sa kanyang tungkod. Alam ko kung ano ang itsura ng early dementia. Tumigil siya. Wala ka niyan. Ang mga salitang iyon ay nagbasag ng isang bagay sa loob ko. Hindi dahil talagang naniniwala akong nawawala ang aking memorya, kundi dahil bigla kong naisip kung gaano karaming tao ang malamang na sinabihan ni Gani. Ilang usapan ang nagsimula sa nag-aalala ako tungkol kay Elena. Inihagod ni Arthur ang isang folder sa mesa. Iyan ay kopya ng voicemail. Ibinibigay ko ito sa iyo. Ikaw ang aking payroll manager. Ngumiti siya ng malungkot. At kaibigan ko. 2 beses. Pagkatapos ay 3 beses na pinakinggan ni Nathan ang recording. Sa wakas ay inalis niya ang kanyang salamin. Mas mabuti ito kaysa sa inasahan ko. Akala ko ay magiging galit ka. Galit ako. Itinupi niya ang kanyang mga kamay. Pero praktikal din ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ang voicemail ay hindi nagpapatunay ng fraud. Alam ko. Hindi rin ito nagpapatunay ng forgery. Alam ko, pero ito ay nag-e-establish ng pattern. Tinuro niya ang aking notebook. Hindi lang nagdedepensa si Gani sa sarili. Sinusubukan niyang sirain ang aking kredibilidad. Tumango si Nathan. At ang iyong negosyo. Ipinaliwanag niya ang lahat ng maingat. Ang Rejected Investment Authorization ay nasa ilalim pa rin ng review ng Fraud Department ng investment company. Nag-file na ako ng police report, kaya may opisyal na record. Kung maaaring patunayan ng mga investigador kung sino talaga ang naghanda o nag-submit ng papeles ay nananatiling hindi sigurado. Tumanggi si Nathan na mangako ng aresto. Hindi ganoon gumagana ang tunay na mundo. Kakaiba, ang pagdinig nito ay nagbigay sa akin ng katiyakan. Hindi siya nagbebenta ng paghihiganti. Tinutulungan niya akong muling itayo ang aking buhay. Ang mas malakas na kaso, nagpatuloy siya, ay civil. Inilista niya ang lahat sa isang yellow legal pad. Ang iyong hiwalay na pondo ay pumasok sa negosyo ni Gani pagkatapos ng misleading na paliwanag. Kinatawan niya ang educational expenses na hindi naman educational expenses. Sinubukan niyang sirain ang iyong propesyonal na reputasyon. Mayroon tayong dokumentaryong ebidensya. Mayroon tayong mga saksi. Mayroon tayong banking records. Tumingala siya. Sapat na yon upang baguhin ang iyong hinaharap. Hindi kinakailangan ni Gani, kundi akin. 1 linggo pagkatapos, nag-file ako ng legal separation. Hiniling din ni Nathan ang temporary financial restraints, forensic accounting, preservation of electronic records, at exclusive control sa aking consulting business. Ang pagpirma sa papeles ay parang ordinaryo. Walang dramatic music, walang nanginginig na kamay, isang blue pen lang na nakakabit sa conference table ng abogado. 22 buwan ng kasal na nabawasan sa ilang lagda. Nang matapos ako, tahimik na inihagod ni Nathan ang tissue box patungo sa akin. Hindi ko na malaya na umiiyak ako. Halos magdamag na nagbago si Gani. Nawala ang pagsisigaw. Sa halip, lumitaw ang mga bulaklak sa kitchen counter. Nagluto siya ng chicken parmesan isang gabi. Isa pang gabi, pinainit niya ang tuwalya sa dryer dahil alam niyang nakakatulong ang init sa aking mga kamay. Masyado kang nagtrabaho ng husto, sabi niya ng mahina. Kaya ko, hindi mo kailangan. Sa loob ng ilang mapanganib na araw, gusto kong maniwala sa kanya. Ang pagiging mag-isa ay gumagawa ng kakaibang bagay pagkatapos ng FIMFTA. Bumubulong ito. Ipinapaalala nito kung gaano katahimik ang bahay pagkatapos ng hapunan.
Kung gaano kadali ang magpatawad kaysa magsimula ulit. Isang gabi, talagang tumawa kami ng magkasama habang nanonood ng lumang episode ng Frasier. Sa loob ng 30 minuto, halos normal ang lahat. Pagkatapos ay inabot niya sa kanyang briefcase. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Inilagay niya ang ilang dokumento sa kitchen table, commercial refinancing paperwork, ang collateral, ang aking bahay. Ang bahay natin, itinama niya. Hindi, Elena, ang bahay ko, pansamantala lang. Gaano katagal? Hanggang magsara ang development na ito, tiningnan ko ang projected loan amount. Ito ay magbabayad ng business debt. Ito rin ay sasakop sa overdue tuition ni Mara. Plinano mo ba ito? Ano? Ang hapunan? Ang apology? Ang mga bulaklak? Bahagyang humigpit ang mukha niya. Naging cynical ka. Hindi. Isinara ko ang folder. Naging pasyente ka. Huminga siya ng malalim. Akala ko ay gumagaling na tayo. Akala mo ay pumipirma na ako. Pagkatapos ay tumawid siya sa linya na hindi ko inasahan. Si Paul ay tutulong sana. Naging ganap na tahimik ang silid. Si Paul, ang aking unang asawa, ang lalaking nilibing ko pagkatapos ng 34 taon ng kasal. Talagang ginamit ni Gani ang kanyang pangalan. Duda ako na hahayaan ni Paul na masira ang kanyang pamilya dahil sa pera. Tumayo ako ng mabilis kaya nag-scrape ang upuan sa hardwood floor. Huwag! Kumurap siya. Elena, huwag mong gamitin ang pangalan ng aking asawa para ibenta sa akin ang utang mo. Kinuha ko ang bouquet na nasa tabi ng lababo, ang mga rosas na dinala niya sa akin ng umagang iyon. Nang hindi iniisip, ibinagsak ko ito sa basurahan. Sa isang segundo, nakita ko ang tunay na pagtataka sa kanyang mukha. Hindi dahil sa pagtatapon ko ng bulaklak, kundi dahil tumigil ako sa paglalaro ng papel na isinulat niya para sa akin. Nang gabing iyon, dumating si Danilo. Hindi niya ako nilapatan. Hindi niya ipinaalala na binabalaan niya ako. Pinalitan lang niya ang sira na latch sa aking back gate. Pagkatapos ay umupo kami sa back porch. May utang akong apology sa iyo, sabi ko. Wala. Mayroon. Ngumiti siya. Hindi ako masaya na tama ako. Alam ko. Natakot ako. Tiningnan ko siya. Sa ano? Na may masasaktan sa'yo? Tinitigan ko ang likod bahay. Patuloy kong iniisip na lahat ay naniniwala na tanga ako. Umiling si Danilo. Hindi. Kung gayon ano? Sa tingin ko naniniwala sila sa eksaktong iniisip ko. At ano yon? Tiningnan niya ako ng matagal. Namiss mo ang pagmamahal. Tinakpan ko ang mga mata ko. Inabot niya at pinisil ang aking balikat. Hindi iyon kapareho ng pagiging tanga. 3 araw pagkatapos, tumawag ulit si Nathan. Ang Central Luzon Business Leadership Award Lunch ay sa susunod na Biyernes. Naalala ko na pinag-uusapan ito ni Gani sa loob ng mga buwan. Inaasahan pa rin niyang dadalo ka. Alam ko, sinabi rin niya sa mga organizer. Nagkaroon ka ng stressful na ilang linggo pero excited kang suportahan siya publicly. Tumawa ako, hindi masayang tawa. Gusto niya akong nakatayo sa tabi niya. Gusto niya ang iyong kredibilidad na nakatayo sa tabi niya. Tumigil si Nathan. May ideya ako. Nagkita kami ng hapon na iyon. Nagulat ako sa kanyang payo. Hindi ka pupunta roon para sirain siya. Hindi? Hindi. Sumandal siya sa mesa. Pupunta ka roon para tumigil sa pagprotekta sa kanya. May pagkakaiba. Isang mahalagang isa. Kinabukasan ng Martes ng umaga, tumunog ang doorbell ko. Nang buksan ko ito, nakatayo si Mara na may maliit na maleta. Pula ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak. Pinalitan ni tatay ang mga lock, bulong niya. Sinabi niyang, kung pipiliin kita, maaari akong mabuhay sa mga consequences. Tiningnan ko ang maleta, pagkatapos ay siya. Hindi, sabi ko ng mahina. Sa wakas ay nabubuhay ka na sa kanyang consequences. Kapag iniisip ng mga tao ang paghihiganti, karaniwan nilang naiisip ang pagsisigaw, dramatic na speech, may masampal, may maaresto. Halos hindi kailanman gumagana ng ganoon ang tunay na buhay. Minsan, ang paghihiganti ay simpleng pagtanggi na tumayo sa lugar na inaasahan ng isang tao na tumayo ka. Nang Biyernes ng umaga, nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking silid tulugan. Iniikot ang isang pares ng pearl earrings na ibinigay ni Paul sa aming 25th anniversary.
Masakit ang aking mga daliri. Ang arthritis ay nagpapaalala na kahit ordinaryong gawain ay mas matagal kaysa dati. Sa likod ko, nakatayo ng awkward si Mara sa hallway. Hindi mo kailangang pumunta, sabi niya. Oo, sagot ko. Gusto kong huwag kang pumunta. Ngumiti ako ng bahagya. Ako rin. Nagmaneho si Danilo sa akin papunta sa Meridian Grand Hotel sa downtown. Pinilit ni Nathan. Walang surprises, sabi niya. Huwag kang dumating ng mag-isa. Nang marating namin ang entrance, pinatay ni Danilo ang makina. Nerbiyos ka? Mahinang tumawa ako. Nerbiyos ako sa loob ng 3 linggo. Inabot niya at pinisil ang aking kamay. Ano man ang mangyari roon, tumigil siya. Proud ako sa'yo. Hindi ko namalayan kung gaano ko kailangan marinig iyon. Ang ballroom ay eksaktong katulad ng bawat business lunch na dinaluhan ko. Round tables, puting tablecloths, coffee cups, maliliit na cheesecakes na naghihintay para sa dessert. Humigit kumulang 200 katao ang puno ng silid, mga banker, business owners, accountants, insurance agents, mga taong nagtiwala sa akin sa payroll records sa loob ng mga taon. Si Gani ay nakatayo na malapit sa stage na nag-shake hands. Nang makita niya ako, ngumiti agad siya. Doon ang charming businessman na hinahangaan ng lahat. Lumapit siya, hinalikan ang aking pisngi para sa mga photographer at bulong, alam kong darating ka. Sabi ko nga, mas malapad ang ngiti niya. Sinabi ko sa lahat na nahirapan ka sa ilang linggo. Alam ko. Inayos niya ang kanyang necktie. Panatilihin nating positive ang araw na ito. Pagkatapos, nang hindi binabago ang kanyang pleasant expression, sumandal siya ng mas malapit. Ngumiti. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Bakit? Para malaman ng lahat na nag-overreact ka. Sa isang sandali. Halos umalis ako. Hindi dahil natakot ako sa kanya, dahil pagod na ako. Pagod sa pagpapaliwanag, pagod sa papeles, pagod sa pagtatanong kung naniniwala sa akin ang mga tao. Pagkatapos ay naalala ko ang sinabi ng aking ina habang nagpapalit kami ng baterya sa kanyang TV remote ilang gabi na ang nakalipas. Hindi mo kailangang patunayan araw-araw na matapang ka. Ngumiti siya. Kailangan mo lang tumigil sa pagboluntaryo para sa parehong kahihiyan. Naglakad ako patungo sa stage. Nagsimula ang programa ng eksaktong oras. Mga anunsyo, sponsors, scholarships, community awards. Sa wakas ay ngumiti ang Master of Ceremonies patungo sa akin. Si Mrs. Apelido ay mabait na sumang-ayon na ipakilala ang taong ito na tatanggap ng Business Leadership Award. Palakpakan. Naglakad ako sa podium. Sa isang segundo, tiningnan ko ang buong silid. Nakilala ko ang dos-dose ng mukha. Mga taong nagtulungan ko sa loob ng mga taon. Mga taong nagtiwala sa akin sa payroll taxes, retirement deductions, at employee records. Pagkatapos ay nagsimula ako. Ang kasal ay may kakaibang paraan ng paghahalo ng mga reputasyon. Naging tahimik ang silid. Sa loob ng halos 2 taon, maraming tao ang nagpalagay na dahil nakatayo ako sa tabi ng aking asawa, aprobado ko ang bawat business decision niya. Tumigil ako. Naisip ko na hindi na yon totoo. Walang gumalaw. Nagpatuloy ako ng kalmado. Pampubliko akong ini-inform ng aking asawa na wala akong parental role sa pagtulong na palakihin ang kanyang adult daughter. Umusog si Gani sa kanyang upuan. Tinanggap ko ang boundary na iyon. Itinigil ko ang voluntaryong pagbabayad ng mga gastos na pag-aari ng kanyang mga magulang. Nagpalitan ng malilito na tingin ng ilang tao. Pagkatapos, nalaman ko na ang pera na akala ko ay sumusuporta sa educational expenses ay napunta rin sa ibang lugar. Tumayo si Gani. Elena, itinaas ko ang isang kamay. Halos tapos na ako. Naging tahimik na tahimik ang silid na naririnig ko ang mga kubyertos na humahawak sa mga plato sa likod. Natuklasan ko rin ang isang unauthorized request na may kinalaman sa isa sa aking investment accounts. Pinili ko ng maingat ang bawat salita. Naulat na ang bagay at nasa ilalim pa rin ng review. Hindi ko siya inakusahan ng forgery. Napakalinaw ni Nathan. Mga katotohanan. Katotohanan lang. Nag-file na rin ako ng legal separation at humiling ng forensic accounting. Nakarating si Gani sa stage. Sapat na iyan. Tiningnan ko siya. Hindi.
Pagkatapos ay sinabi ko ang pangungusap na inensayo ko sa buong linggo. Dumating ako ngayon dahil ang aking presensya ay ginamit bilang patunay na ang lahat sa aming kasal at pinansyal ay perpektong normal. Tiningnan ko ang ballroom, hindi. Lumayo ako sa mikropono. Hindi na ako handang ipahiram ang aking pangalan sa kwentong iyon. Nagbalik ako patungo sa aking upuan. Walang palakpakan, walang galit, tahimik lang. Hinawakan ni Gani ang mikropono. Sorry, sabi niya nang may nahihiyang tawa. Ang aking asawa ay nasa ilalim ng napakalaking emotional stress. Ngumiti siya nang may pakikiramay patungo sa audience. Marami sa inyo ang nakakaalam na may health issues ang kanyang ina. Humigpit ang aking panga. Minsan, ang mga sitwasyon sa pamilya ay nagiging overwhelming. Huminga siya ng malalim. Sinusubukan naming hawakan ito ng pribado. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Sa kasamaang palad, ang pagkalito ay minsan ay mukhang katiyakan. Mukha silang hindi sigurado ang ilang tao. Sa isang kakilakilabot na sandali, akala ko ay gumana ito. Awkward na iminungkahi ng Master of Ceremonies na ipagpatuloy ng lahat ang lunch habang nakapos ang programa. Naglakad pabalik si Gani patungo sa akin. Sinabi ko sa iyo. Ngumiti siya. Pinahiya mo ang iyong sarili. Pagkatapos ay may nag-scrape na upuan sa ballroom. Dahan-dahang tumayo si Arthur Sloan. Agad na nakilala siya ng silid. Kilala si Arthur ng lahat sa lokal na negosyo. Hindi siya nagmadali. Hindi itinaas ang boses. Hindi humingi ng mikropono. Simpleng itinaas niya ang kanyang cellphone. Natanggap ko ang isang voicemail noong Martes ng umaga. Natigilan si Gani. Tiningnan ni Arthur ang silid. Ang aking namayapang asawa ay 7 taon na namuhay na may Alzheimer's disease. Nanatiling kalmado ang kanyang boses. Hindi ko pinahahalagahan ang mga taong humihiram ng trahedyang iyon dahil ayaw nilang tanungin. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Gani ay malinaw na narinig sa pinakamalapit na mesa. Arthur, nagiging malilimutin si Elena. Maaaring isipin mo na lumipat sa iba bago maging komplikado. Tumagal ang recording ng wala pang 20 segundo. Hindi na kailangan pang mas mahaba. Narinig ng mga nakaupo sa malapit ang bawat salita. Ang mga nasa malayo ay nakita ang mga ekspresyon sa mukha ng iba. Kumalat ang mga bulong sa ballroom nang mas mabilis kaysa sa anumang loudspeaker. Isinalpak ni Arthur ang kanyang telepono pabalik sa bulsa. Pagkatapos ay tiningnan niya si Gani ng diretsyo. Nagtiwala ako sa babaeng iyon sa aking payroll sa loob ng 15 na taon. Tumigil siya. Pinagkakatiwalaan ko siya ngayon. Umupo siya. Sinubukan ni Gani na tumawa. Maling unawa ni Arthur. Hindi. Lahat ay lumingon. Tumayo si Mara. Nanginginig siya. Ako ang mali. Hawak niya ang ilang nakaprint na email. Sinabi sa akin ng aking ama na sumang-ayon si Elena na baguhin ang kanyang estate plan. Lumunok siya. Sinabi niya sa akin na ang kanyang negosyo, ang kanyang bahay ay sa huli ay mapupunta sa ating pamilya. Tiningnan niya ako. Hindi siya sumang-ayon. Tinitigan ni Gani ang kanyang anak. Anong ginagawa mo? Sinabi ang totoo. Binayaran ko ang lahat ng mayroon ka. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Mara. Hindi. Umiling siya ng dahan-dahan. Siya. Naging tahimik ulit ang silid. Walang pumalakpak. Walang sumigaw. Ang tunay na buhay ay hindi tunog ng pelikula. Tunog ito ng mga taong tahimik na natuklasan na sila ay sinungalingan. Lumakad papunta sa stage ang presidente ng Business Association. Dahil sa impormasyong ibinahagi ngayon, sabi niya ng maingat. Ipagpapaliban ng board ang Business Leadership Award ngayon habang nasa ilalim ng karagdagang review. Iyon lang. Walang pampublikong pagkondena, walang dramatic na hatol, simula lang ng mga consequences. Tiningnan ni Gani ang ballroom. Iilan ang umiwas ng tingin. Isang lender ay tahimik na umalis. Isang matagal ng kliyente na karaniwang bumabati sa kanya ng handshake ay lumampas ng hindi huminto. Isa pa ay lumapit sa akin. Elena, sabi niya ng mahina, ligtas ba ang aming payroll records? Oo, lagi namang ligtas. Tumango siya. Akala ko nga. Halos 11 buwan ang inabot ng diborsyo. Tinunton ng forensic accountant ang malaking bahagi ng aking pera sa struggling development company ni Gani. Ang ilan ay sumakop sa lehitimong household expenses.
marami ang hindi. Ang investigasyon sa investment paperwork ay tumagal ng matagal. Sa huli, hindi mapatunayan ng mga investigador nang lampas sa duda kung sino ang talagang naghanda o nag-submit ng rejected authorization, bagaman nagmula ito sa email account na konektado sa opisina ni Gani. Harapin ang civil discovery, sa wakas ay sumang-ayon si Gani sa financial settlement. Nabawi ko ang bahagi ng aking savings, hindi lahat. Ang attorney fees ay kumonsumo ng higit pa sa inasahan ko. Mahal ang hustisya. Bumagsak ang pinakamalaking development ni Gani sa loob ng 1 taon. Ibinenta niya ang Lexus. Lumipat siya sa isang simpleng apartment. Tumigil si Mara ng 1 semester sa Northern University. Lumipat siya sa kanyang ina. Nagtrabaho siya sa campus bookstore, kumuha ng student loans, at pumirma ng repayment agreement para sa personal charges na ginawa niya sa credit card ko. 1 beses sa 1 buwan, nagkikita kami para sa kape. Sa una, karamihan ay tungkol sa resibo at budget. Ilang buwan pagkatapos, tahimik niyang sinabi ang isang bagay na matagal ko nang hinihintay marinig. Itinuring ko ang iyong kabaitan na parang patunay na mahina ka. Ngumiti ako. Hindi, iyon ay patunay na nagtiwala ako sa maling tao. Tumango siya. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Ako rin. Tinulungan ako ni Danilo na magpinta ulit ng guest room. Sa wakas ay pinalitan ko ang lumang furnace na ipinagpaliban ko. Nagbiro ang aking physical therapist na mukhang bumuti ang aking likod nang tumigil akong magbuhat ng problema ng iba. Hindi siya lubusang mali. Ilang buwan pagkatapos, dinala ko ang aking ina sa isang tahimik na weekend. Dahan-dahang naglakad kami sa lobby ng hotel. Hinimas niya ang kanyang tuhod. Hinimas ko ang aking mga kamay. Ngumiti siya. Masakit ang pagtanda sa mga lugar na hindi mo alam na umiiral. Tumawa ako. Kahit papaano, sarili ko lang na sakit ang binabayaran ko ngayon. Pinisil niya ang aking braso. Iyon ay progreso. Ito nga. Sa pagbabalik tanaw ngayon, hindi ko iniisip na ang pinakamagandang bahagi ng aking kwento ay ang makita si Gani na mawalan ng award o business deal o kahit kasal. Ang pinakamagandang bahagi ay ang pagkaunawa na ang kabaitan ay hindi nangangailangan ng walang katapusang sakripisyo at ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagsuko ng iyong paghuhukom. Kung may nagturing sa iyong kabutihang loob bilang obligasyon, sana ay maalala mo ito. Ang pagtatakda ng boundary ay maaaring magkakahalaga sa iyo ng isang relasyon, pero maaari nitong iligtas ang iyong respeto sa sarili. At minsan iyon ang simula ng isang mas magandang buhay.